Mga kaibigan, nakikiisa po kami at nakikigalak sa paggunita po ng buong iglesia sa pagsapit ng 16 na anibersaryo ng matagumpay na pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia ni Cristo. At sa pangalan po ng mga bumubuo ng programang ito, sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, Happy Anniversary po! Kapatid na Israel, ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay po. Bakit po may pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan natin ang sagot po ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto, sa 12:28 at 18, ganito po ang maliwanag na nakasulat. Pakinggan po natin. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Datapot ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kaniyang minagaling. Maliwanag ang sagot ng banal na kasulatan, kapatid na Jerry. Kaya meron pong pamamahala sa loob ng iglesia. Sabi ng Biblia, ang Diyos anya ay naglagay sa iglesia ng pamamahala. Kaya sinasampalatayanan ng mga iglesia ni Cristo na sa kasalukuyan ang inilagay ng ating Panginoon Diyos na pamamahala sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo at ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Iranio Manalo. Ano po ang katangian ng pamamahala na inilagay ng Diyos sa iglesia? Ayon pa rin sa pahayag sa atin ng banal na kasulatan, ang Panginoon Diyos ay naglagay nga ng iba't ibang mga tungkulin sa loob ng iglesia ayon anya sa kanyang minagaling. Sa makatwid, mga mahal po naming kaibigan, napakaliwanag po ng pagtuturo ng Biblia. Ang karapatan po ng namamahala sa iglesia ay hindi po kagaya lamang ng karapatan ng mga lider sa iba't ibang samahan o kaya ay sa iba't ibang organisasyon ng mga tao dito po sa mundo, na ang nagpwesto lamang po sa kanilang mga lider o naglagay yung pong kanilang kapwa-tao lang, kapatid na Israel. Ipaglingkod pa natin, ano po ang ipinagagawa po ng ating Panginoon Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo patungkol po sa pamamahala? Pakinggan natin dito naman sa Hebreo sa 13 at 17. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Sundin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo at pasakop kayo sa kanilang pamamahala. Sila ang mangangalaga sa inyo at mananagot sa paglilingkod na ito. Sundin ninyo sila upang maging kagalakan at hindi pabigat ang paglilingkod na ginagawa nila. Ito'y sa ikabubuti rin ninyo. Maliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng mga apostol, sundin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo at pasakop kayo sa kanilang pamamahala. Kaya kung dun sa mga leader na tao lang po ang naglagay sa kanilang mga posisyon, iginagalang at sinusunod, edi lalo na po sa pamamahala, sapagkat ang Diyos po ang naglagay nito. Ano naman po ang kaukulan ng pamamahala sa loob ng iglesia? Ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, sila ang mangangalaga sa inyo at mananagot sa paglilingkod na ito sa ikabubuti ng mga hinirang.
Sa makatwid, kapatid na Israel, napakahalaga po ng kaukulan ng pamamahala sa loob ng iglesia. Mga mahal po namin kaibigan, ang isa po sa kaukulan ng pamamahala sa loob ng iglesia, pinangangalagaan po ang kabuuan ng iglesia. Ano pa ang pagtuturo po ng banal na kasulatan tungkol po sa pamamahala? Pakinggan pa natin dito sa unang Tesalonika sa 5:12 hanggang 13. Ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Mga kaibigan, sana napansin po ninyo na maliwanag na utos po ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na marapat pag-ukulan ng lubos na paggalang at pag-ibig ang mga nagpapagal po sa loob ng iglesia. Kaya ang pagtrato po ng mga kapatid sa pamamahala sa loob ng iglesia ni Kristo ay hindi po nakasalig lamang sa kondukta po ng wastong pag-uugali ng tao, kundi ito ay nakasalig po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. At maliwanag ding binanggit sa atin ng banal na kasulatan ang dahilan kung bakit dapat na lubos na paggalang at pag-ibig ang iukol natin sa pamamahala. Ang sabi sa talata, sila ang nagpapagal para sa inyo dahil sa kanilang gawain. Ano po ba ang gawain po ng pamamahala sa loob ng iglesia? Ganito ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Dito sa Kolosas sa 1:25 at 28, pakinggan natin ang sagot ng banal na kasulatan. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Mga kaibigan, ang pamamahala po sa loob ng iglesia ang binigyan ng karapatan na ipahayag sa lahat ng mga tao ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang Iglesia ni Kristo po ay sumasampalatayang tanging ang pamamahala lamang na inilagay po ng ating Panginoon Diyos sa Iglesia ang marapat na pakinggan at tanggapin sa ginagawa nilang pagtuturo ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang ibubunga sa bawat tao kung sa pamamahala ng iglesia makikinig po ng pagtuturo? Ayon pa rin sa talatang ating binasa upang maiharap ang tao na sakdal sa ating Panginoong Hesukristo. Mga mahal po naming kaibigan, sana po ay nakatawag po sa inyo ng pansin ang pagtuturo po ng banal na kasulatan. Tungkol po sa karapatang ibinigay ng Diyos sa pamamahala para maghayag ng kanya mga salita, di ba mga kapatid na Israel? Yun lamang pong karapatan o liderato na kaya nagkaroon ng kapangyarihan ay ibinigay ng tao na ang pinagbubuhusan po ng effort para lamang po sa kapakanan. Sa buhay sa mundong ito, tinataliman na po ng tao, kapatid na Israel, kasi may pakinabang sila ron. Di lalo na po, kung ang effort ng leader o nangunguna, walang iba kundi ang ating namamahala sa iglesia, ay para po sa kapakanan ng ikasasakdal po ng kaluluwa o ikaliligtas. Ano po ang itinuturo ng pamamahala para ang tao ay maligtas? Pakinggan natin ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Dito sa Efeso sa 3 at 6, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. At ito ang lihim na ang mga hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kanyang iglesia at ang lahat ng mga pangako ng Diyos na mga makapangyarihang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo ay napaukol kapwa sa kanila nang kanilang tanggapin ang Ebanghelyo
tungkol kay Kristo at ang Kanyang ginawa para sa kanila. Mga kaibigan, ang itinuturo po ng pamamahala upang ang tao po ay maligtas, kailangan po umanib o maging kabilang sa iglesia. Aling iglesia po yung tinutukoy na kapag doon po naakit ang tao na maging kabilang, maihaharap po ang tao na sakdal o maliligtas. Sa gayon ding talata, Efeso 3:6, pero dito sa isang salin ng Biblia, pakinggan natin, ganito po ang ating mababasa. Ang katotohanang nahayag ngayon ay ito, ang mga hintil ay maaaring maging kapwa mga tagapagmana ng Diyos, kasama ng Israel. Sila ay karapat-dapat na ipakipag-isa sa iisang katawan, ang Iglesia ni Kristo. Silang lahat ay makatatanggap na ngayon ng mga pagpapalang ipinangangako ng Diyos sa dakilang balita tungkol kay Kristo. Kaya ang tinutukoy po na iglesia na dito inaakit na mapabilang o maging kaanib ang tao para maligtas, walang iba po kundi ang iglesia ni Kristo. Mga mahal naming kaibigan, para po sa kabatiran ng lahat, buong sigasig po na ginagawa yan ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo para masunod po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos na ang mga tao ay maakit po na maging kaanib sa Iglesia ni Kristo upang maligtas. Panoorin po ninyo ito. Sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ay personal niyang pinangunahan ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na kung tawagin noon ay kampanya sa mga malalaking pampublikong dako. Upang lubos na maipalaganap ang mga aral ng Diyos, ginamit din ng Iglesia ni Cristo ang print medium. Pebrero 21, 1939, nailathala ang unang edisyon ng babasahing pasugo sa pamamatnugot ng kapatid na Felix Manalo. Dahil dito ay lalong dumami ang nakapagsuri at kinalaunan ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo, ay nagtatag ng mga karagdagang media outlets ang Iglesia ni Cristo. Bukod sa print media, sa pamamagitan ng mga babasahing pasugo, ang official magazine ng Iglesia ay ginamit na rin ang broadcast media. Pebrero 10, 1969, nang unang sumahimpapawid ang mga religious programs sa radio station ng Iglesia ni Cristo, ang DZEM, na ngayon ay mas kilala bilang INC Radio. Ito ang INC Radio, DZEM 954. Pebrero 13, 1983, nagsimulang ginamit ng Iglesia ni Cristo ang telebisyon upang lalo pang lumawak ang mararating ng mga kalooban ng Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Lalo pang pinag-ibayo ang gawaing pagpapalaganap sa panahon ng pamamahala ng kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay nagsilbing daan sa maraming mga tao na umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna ng pamamahala, naglulunsad din ang Iglesia ni Cristo ng malalaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa malalaking dako upang mas maraming tao ang sabay-sabay na makapakinig ng mga dalisay na ebanghelyo. At mayroon ding mga isinasagawang mga worldwide evangelical mission, hayag na katunayan ng buong pusong pagtugon at pakikipagkaisa ng mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Sa gawaing pinangungunahan ng pamamahala, udyok ng banal na layuning matupad ang utos ng Panginoon Diyos na maipaalam sa mga tao ang katotohanan na maghahatid sa kaligtasan. Maging sa mga liblib na puok, gaya ng mga isla at mga bulubunduking lugar, sa Pilipinas man o sa iba't ibang bansa, sinisikap ng Iglesia ni Cristo na maabot ang lahat. Maging ang libu-libong mga tagapangaral at guro mula sa iba't ibang mga relihiyon ay umanib na rin sa Iglesia ni Cristo. At sa panahon ngayon, malaki ang bahaging ginagampanan ng
digital or online media. Gamit ang iba't ibang social media platforms, mas malawak at mas mabilis na naipaaabot ang katotohanan. Sa kasalukuyan ay nakalaganap na sa 168 na bansa at teritoryo ang Iglesia ni Cristo. At kabilang na dito ang 152 na lahi at nasyonalidad. Mga mahal po naming kaibigan, ang dakilang gawaing yan sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pagpapalaganap po ng mga salita ng ating Panginoon Diyos ay patuloy pong buong sigasig na tinutupad po ng Iglesia ni Cristo sa kabuuan, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan at magpapatuloy po yan, kapatid na Israel. Mga kaibigan, hanggang ang mundo po ay mundo. Ibig sabihin, hanggat hindi pa po dumarating ang araw ng paghuhukom. Ngayon naman ay puntahan natin, kapatid na Israel, ang tungkol naman po sa mga kaanib na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang patuloy na ginagawa ng ating tagapamahalang pangkalahatan para sa kapakanan ng mga kaanib sa Iglesia? Ganito ang ating mababasa. Dito sa Efeso, sa 4 at 13, pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba na maging mga propeta, ang ilan na maging mga ebanghelista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang dalhin ang mga Kristiyano sa kasakdalan, maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at sa pagpapalago sa Iglesia ni Cristo hanggang sa maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at higit na pagkakilala sa anak ng Diyos at makarating sa kasakdalan maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kaya ang pamamahala po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay walang tigil sa pagtuturo ng mga aral at mga salita ng Diyos sa mga kaanib sa loob ng Iglesia upang ang bawat isa makarating po sa kasakdalan ng pananampalataya at makatiyak po ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. At ginagamit po ng pamamahala ang lahat ng halos na paraan para maihatid sa lahat ng mga kapatid ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kahit po mapanganib ang kanilang mga paglalakbay, hindi po nila ito inaalintana. Makarating lamang sa mga kapatid ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bakit po ginagawa yan ng namamahala sa loob ng Iglesia? Ano po ang damdaming nag-uudyok sa kanila? Basahin natin dito sa unang Tesalonica, sa 2 at 8, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Kaya ginagawa ng pamamahala ang kanilang buong magagawa, ang kanilang buong makakaya para turuan ang mga kapatid ng mga aral at kalooban ng Diyos, sabi sa talata, dahil sa kanilang napakalaking pagmamahal sa Iglesia. Tulad ni Apostol Pablo na namahala po noon sa unang Iglesia, sa dako ng mga hintil, ang kasalukuyang pamamahala ay patuloy na nagpapagal at gumagawa dahil po sa kanilang napakalaking pagmamahal sa Iglesia. At ang pagmamahal na yan, kapatid na Israel, mga mahal po naming kaibigan, damang-dama po ng lahat ng mga kaanib sa buong Iglesia. Narito po ang ilang katunayan, panoorin po ninyo. One week before pupunta siya ng Macau, doon lang kami sinabihan. Lubos po kaming nagalak kasi talagang hinihintay po namin ang pagdating po at pagdalaw ng Ka Eduardo po. When we attend worship services and when we perform our divine duties
in worship services, we get God's blessing. We learn from His words, and these are actually food for our soul. It's a very significant day, so everybody was just looking forward to that. From then on, we started doing our devotional prayer every night. Gustong-gusto ko pong dumalo talaga sa pagsamba kasi unang-una, isa po ako sa napiling tutupad doon. Kaya excited po ako at nagpaalam na rin po ako sa aking mga amo, una sa lahat, na aalis po ako ng Sabado. Sabi po ng ibang mga kapatid natin na marami po dito sa Hong Kong ang tatawid po papuntang Macau. Kaya nag-decide na po kami na Sabado pa lamang po ng gabi, tatawid na po kami at doon na po kami magpapagabi hanggang umaga para pagkaroon kami ng mas maraming oras makapaghanda po. Since hindi po kami pinayagan ng aming amo ng Saturday night po, so nag-decide po kaming magkakasama sa lokal ng Kuntong na bibiyahe na lang po kami ng madaling araw. We did not expect that there will be a typhoon on that day. 3號強風信號現正生效，天文台會喺朝早9點鐘或之前改發8號信號。 Nung nandun na kami sa loob, may nagsabi na, "Uy, tataas pa daw ng signal number 8. Ako talaga kinakabahan na ako. Sabi ko, nako, bibiyahe pang ka Eduardo niyan. There's this feeling of what time will he come in? What time will he arrive at the venue? Because anytime soon, Typhoon 8 will be hoisted. I wanted to cry when I found out that he was still on his way because I mean, I know how dangerous it is to travel by ferry. Pumasok na po kami sa ferry, talagang malakas po yung alon, halos talagang habang hakbang po namin dun sa hagdan, talagang na ano po kami, na napapaganon po kami sa pag-akyat kasi malakas po yung alon. Kitang-kita po namin sa labas, malakas yung alon po. Talagang napaka-ano po yun, napaka-panganib po. Takot na takot din po kami na ano. Sa akin po, kasi ang pagka-disgrasya, kapag namatay ka sa tungkulin mo, tiyak na po yung kaligtasan mo. Kahit mamatay po ako, mapalan po ako. Yun po. Alas 9 po kami nakarating po sa Macau. Paglabas po namin ng ferry, nag-uunahan po kami doon sa immigration. 5 kaming nag-iba ng way. Tapos yung 4 na iwan doon sa immigration. Ba't ang tagal naman nila? Sabi namin, anong ginagawa nila doon? Sabi ko. May narinig ako, sabi nung kapatid ko, ate, bakit? Ay, si Ka Eduardo. You know that feeling when you get shivers all over? It was like that the moment he walked in. And we couldn't help but cry and have tears in our eyes because we know that he's safe and we know that he's there and that we're starting the worship service. Alam kong kasama ng ating mahal na kapatid ang Diyos sa pagkakataong yun. That's the time when Macau government also hoisted Typhoon 8. So it's like, wow, he's here. He was able to come on time, right on time. So we're very happy that he was able to make it. We didn't mind the typhoon actually. It was on the sideline. We were just very excited. We're inside the venue of worship service. We're listening to his lecture. And that's what all that matters. Doon ko po na-realize, nakabalik na po kami sa Hong Kong noon. Doon sabi ko, grabe pala ang Ka Eduardo, sabi ko. Kasi kahit gaano panganib, mapangasiwaan niya lang ang buong iglesia, sabi ko. Napakasarap sa pakiramdam na ang Ka Eduardo nga, kaya niyang ibigay yung buhay niya. Ito yung magsisilbing inspirasyon ko para kahit anuman po ang mangyari, ganun din po ang gagawin ko kasi modelo po siya eh. Kaya naman po ang mga kapatid sa loob po ng Iglesia ni Cristo ay nag-uukol ng mataas na paggalang, pagkilala at pagmamahal sa kasalukuyang pamamahala sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Dahil na rin sa kanilang walang sawang pagpapagal, mga paggawa dahil sa pagmamahal sa kapakanan po ng Iglesia. At sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, sa inyo po, mahal naming kapatid na Eduardo V. Manalo. Salamat po ng marami sa inyong mapagmahal na pamamahala po sa buong iglesia. At higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoong Diyos sapagkat
sa inyong ginagawang pamamahala po sa amin ay pinapatnubayan po kayo para magawa po namin ang paglilingkod na nagdudulot ng kasiyahan po sa ating Panginoon Diyos. Mga mahal po naming kaibigan, bago tayo magtapos, inanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, magalang kaming lumalapit po sa iyo. Opo. Pinupuri po namin ang napakabanal mong pangalan. Amen. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa patuloy na patnubay na ginagawa mo sa pamamahalang inilagay mo po sa iglesia. Amen. Maging ang aming mga taga-subaybay, inilalapit naming patnubayan mo rin po, nakinabang nawa sila sa ginawa po nilang pakikinig ng iyong mga dalisay na katotohanan. Panginoong Jesucristo, dumudulog din po kami sa iyo. Pinupuri ka rin namin. Sinasamba namin ang banal mong pangalan. Amen. Muli mo pong ipamagitan sa ating Ama ang aming mga panalangin. Amen. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo, ipinagmamakaawa po namin. Higit sa amin, lagi mo pong patnubayan ang kapatid na Eduardo Manalo, Amen. ang aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, Amen. upang patuloy nila kaming mapangunahan, lalo na po sa nalalapit naming pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Lubos po ang aming pagtitiwala. Pinakinggan mo po ang aming mga panalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.